is faithful to you. And He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you. And He will carry us, and He will carry us. All things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart that is faithful to you. And He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. He's making a way for you. Masaya ba kayo? Amen. Di ba parang ang weird talaga na para sa atin no, nung online. Tama ba? May kausap ba ako? Ayan. So, pakiano muna, paikat muna ang ating mga kwentuhan dahil magsisimula na po tayo sa ating gawain. Tayo po ay nasa gawain ng Disciples Night. Ayun. So yun nga, nabe-bless ako na nandito tayo ulit para makapag-focus sa pagde-discipleship at makapag-aral ulit ng salita ng Diyos. So bago tayo dumako doon, syempre tayo po yung mag-testimony. Ayan, wala tayong testimony 2 weeks. Tama ba? Walang masyadong nakapag-pasalamat sa Panginoon. Sino pa dito gustong magpasalamat kay Lord? Sa nagdaang linggo, ayan, siyempre si birthday girl. Ayan. Birthday niya po ngayon. Gusto ko lang po mag-thank you kay Lord kasi sa panibagong taon. Hindi, ayun. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi nandito pa rin ako, nakatayo pa rin ako. At patuloy na maglilingkod pa rin sa Kanya. Ayun po, salamat. Thank you Lord. Amen. Happy birthday, Ate B. Jane. Yes. At sa mga nasa online po pala, welcome din po sa bawat sa inyo. Patuloy po tayong mag-SRCT. Ayan. Meron pa po gusto magpasalamat kay Lord? 5, 4. Ay, welcome sa mga galing pang school at nandito. Praise God. Ayan, si Angie. Di naman siya mag-straight na hair kundi siya magte-testimony. Hindi, gusto ko lang po mag-thank you kay Lord kasi nakaraang week po, nakaranas ako ng burnout. So, nagkwento po ako nun kay Paskem, nung nakaraan na naka-encounter ko yung Lord, nagdaang baha. Then, ito nung nakaraang week po na burnout ako, nag-confirm po siya. Tinanong ko po si Pas, sabi, di mo napapansin po ni Pas yung, yun po, parang sabi ko, nung nag-scroll po ako, nung time na yun, nag-burnout po ako na hindi ko na maintindihan yung sarili ko po. Kung ano yung desisyon na gusto ko pong gawin, kasi gusto kong mag-aral, gusto kong mag-focus sa pamilya ko, kay Julian, kasi nga po, di ba, parang nag-start pa lang po yung journey niya sa school year na to. So, nagtanong din po kay Ate B. Jane. Sabi ko, Ate B. Jane, tulungan mo ako. Kasi nahihirapan po ako, nakakaroon talaga, yung bigat po talaga ng dibdib ko. Then, nung nakita ko po yung post po ni Pas M sa Mami Pas, sabi ko, parang confirmation po talaga to ng Lord sa akin. Parang, hindi ko matandaan yung sinabi ni Pas doon. Basta po parang nung time na yon bigla po akong napaiyak, naluha ako, then parang sabi ko, napawawa ko kay Lord. Kasi gusto ko po talagang tanongin si Pas M na, Pas, anong pong gagawin ko? Kasi nababurnout na naman ako. Parang inaano po ako ng kaaway na malayo na naman, parang ganun. Pinapaisip niya sa akin na magtumigil ka na lang ulit sa discipleship mo, ganyan-ganyan. Kaya yun sabi ko, thank you Lord kasi hindi ko pa nakakausap si Pas M pero mag-information na talaga siya. Kaya sabi ko, naisip ko lang yung sinabi niyo po sa akin nung graduation po namin discipleship. Pinaalala niyo po sa akin ulit yun. Kaya yun, thank you Lord kasi hindi niya ako hinahayaan talaga na mawala ulit. Hindi niya ako hinahayaan na talagang yung parang hatakin ulit ng mundo. Ayun, thank you Lord sa mga confirmations. Thank you Lord.
Amen. Praise God. Ayan, sa naniniwala naman ako lahat tayo may baong pasasalamat sa Diyos. Amen po. Kasi nakasurvive tayo sa pagbaha. Amen. Nandito pa tayo, though nabaha yung mga bahay, pero walang nagkasakit, walang napahamak. Amen. So isa yun sa baunin natin ngayon sa ating pag-awit, sa ating pagsamba sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya yung karapat-dapat na pasasalamat. Ako, very simple lang. Kanina kasi may problema ako sa trabaho. So parang 4:30 na, di pa kami tapos i-fix yung issue. So, ang hirap kasi noon, pagka pupunta ka sa church, tas dala-dala mo yung mga marami kang ginagawa. Pero praise God, before mag 5 o'clock na, na-fix namin. So, yun lang, nakakatawa kasi, kahit maliliit na bagay, kapag kasama natin ang Panginoon, kaya talaga nating magtagumpay. Amen po. Kaya dali natin sana yung yung puso na gratitude. Small things or big things man yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Karapat dapat natin siyang pasalamatan. Sige po, tayo po tumayong lahat. Tayo po patuloy na umawit sa Panginoon at pasalamatan natin siya. Sige po, tayo po pumikit muna. At tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy po kami na nagpapasalamat, O God, na kami ay nasa iyo, Panginoon. Kami ay nasa kingdom mo, Panginoon. Salamat, Jesus Christ, that you are our God, that you are our Savior, Panginoon. Napakasarap po, Panginoon, na nasa protection mo kami. Salamat, Lord, na nasa kawan mo kami, Lord God. Thank you, Jesus Christ. And sa oras na to, sige po, baka may pinapaalala si Lord sa inyo na mga dapat yung ipagpasalamat sa Kanya. Pwede niyo po ba siyang pasalamatan sa sarili niyong mga salita? Kung ano man yung sitwasyon sa buhay niyo, maganda man siya, hindi man ganun kaganda, may problema mang pinagdadaanan sa kasalukuyan, may kabigatan man, sige po patuloy nating pasalamatan ng Panginoon. Kasi sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan natin, hindi nagbabago ang kanyang kabutihan, hindi nagbabago ang kanyang katapatan sa atin, hindi nagbabago yung maganda niyang plano para sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, Lord, patuloy niyo pong palambutin, O Lord, ang aming mga puso sa gabing ito in Jesus' name. Especially, Lord, sa mga nasa online, O Lord. Kung meron man akong kausap ngayon na merong heart na broken, heart na disappointed, heart na frustrated, heart na pagod, Panginoon, help us, O God, na i-offer pa rin ito sa iyo sa gabing ito, Panginoon, bilang aming pagsamba. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. And sa oras na to, Lord, we continue to welcome you, Holy Spirit. We invite you in this place, O God. And help us to worship Jesus Christ. Lord, alisin niyo po ang aming isip, yung aming puso, yung aming pakialam sa sarili namin sa oras na to. Pero Lord, maibigay namin yung karapat-dapat na focus po sa iyo. So umagang ito, O God, in Jesus' name. Help us, O Lord, to lay it all down, O Lord God, at your feet in Jesus' name. At patuloy na masamba ka namin in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, we continue to rebuke any works of the enemy, any distractions, O Lord, any doubts, O Lord God, na binibigay niya po sa bawat isa sa amin, I rebuke it in Jesus' name. Salamat, O Lord, enjoy namin yung oras na to dahil ito ay oras na makatagpo ka, oras na makausap ka, oras na marinig ka, oras na mahalin ka, Panginoon, at oras para maramdaman ulit yung pagmamahal mo sa amin. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Tayo pong lahat ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Sa bawat patak ng aming luha, sa bawat patak ng luha, yes, Lord.
akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Holy Ghost. Sa bawat tanong ng buhay, sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan ang salita mo, Panginoon. Salita mo'y panghahawakan. Yes, Lord, na hindi mo ako iiwan, oh Jesus. Jesus, ika'y nariyan. Taas po natin ang ating kamay. Ikataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ng tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ng tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko. Sige po, patuloy tayong magpasuri sa Panginoon. Ay ko, Ibigay natin sa Kanya ang ating mga puso. yun ang nais ko. Ang iyong kalooban, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Minsan pa po, suriin mo. Yes, O Lord. In Jesus' name. Ay ko, Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Minsan pa po, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay. Sige po, patuloy tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at magpasiyasat sa Kanya. ang iyong kalooban. Suriin mo, Lord, ang puso namin kung meron mang hindi kalugod-lugod sa iyo. Kung may pagmamataas man, Panginoon, kung may pagrereklamo man, O God, kung may pagtatanong man, Panginoon, suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang At tulungan niyo po kami magpakumbaba sa iyo, Panginoon, sa inyong kalooban, sa inyong kagustuhan, O Lord, sa inyong plano, O God. nais ko. Ang iyong at tulukan mo kami, Lord, na patuloy na magsuko ng buhay sa iyo, O God. Suriin mo ang buhay. Sige po, sabihin natin patuloy. Ninanais ko ikaw. Suriin mo, amen. Suriin mo ang puso. Yes, O Lord, we give you our hearts, O God. Cleanse our hearts, O Lord. Our hearts are yours, O God. In Jesus' name. Ang iyong, ano man yung laman nito, Panginoon, gaano man ito kabigat, O Lord, we give you our hearts. Ko, ninanais ko'y ikaw. Sabay-sabay po tayo itataas. Itataas, yes, Lord.
worship you. Mga kamay sa Diyos. Ano man ang aming kalagayan, Panginoon, we worship you. Oh, ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Minsan pa po itataas. Yes, Lord, we choose to worship you. Mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong for the last time, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, maghari ka. Yes, O Lord, maghari ka, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na ikaw yung Diyos na hindi bumibitaw sa amin, O God. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago ang iyong mga pangako sa amin, ang iyong mga salita sa amin, O God. Kaya kahit anong lagay ng puso namin, anong lagay ng sitwasyon namin, Panginoon, makakaasa kami sa maganda niyo pong plano sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, makapagtiwala kaming patuloy sa iyo, Lord. Kaya patuloy kami na makapaglingkod, Panginoon, ng may kapanatagan dahil alam namin na hawak mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, Lord, sa gabing ito, help us to worship you not just by this song, O Lord, but by our lives. In Jesus' name, Lord, sumamba kami sa iyo sa pamamagitan ng pagiging malambot, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, sa patuloy na pagpapahubog sa iyo, Panginoon. Masamba ka namin sa patuloy na magpagkakaroon ng willingness to share the word, O God, para malaganap po yung pagmamahal mo sa ibang tao. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, at sa pagpili namin sa iyo, O God, pinagtitiwala namin sa iyo ang lagay ng aming mga buhay, ang lagay ng aming mga puso, Panginoon. Thank you, Lord. I pray, O God, na ma-witness namin patuloy, O Lord, yung katapatan at kabutihan po ninyo sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Pwede pa ating palakpakan si Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong gawin. Sabihin yung mga nais niyo po sa amin sa gabing ito. Lead us, O God. We are excited, O Lord, for more of you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Ayan, sige po, hindi natin papatagalin pa. Patuloy po tayong mag-aral ng 4SL sa pangunguna po ng ating speaker sa gabing ito. Siya po ay prod assistant, kasama namin sa worship team, and isa po sa anointed preacher ng Primary 12. At wala pong iba kundi si Sister Krisha Caris Lucas. Yon, thank you po, Pas. Praise God. Wait lang. Yon, so, yan, yung mga cellphone po kasi namin ay gamit na gamit sa production, kaya nagkakagulo kami sa gilid ng konti. Okay. Mabuti po ba si Lord? Yes. Sa mga sa katabi mo, mabuti si Lord. Yan, amen. So, thank you, Lord, dahil, ayun, narinig ko si Kai na. Si Kai na ba yun? Praise, praise. Ayan, sa mga nasa online din po, ba't kayo nasa online? Ayan na, ano na po ang daan? Wala nang tubig. May tubig pa ba sa San Juan? O, wala na. Ba't nandiyan kayo? Ay, umulan daw. Naku po. Tapos pag mainit, mainit daw. Ano bang panahon ng nais?
Joke lang. Si po, susunod no, disciples, especially mga disciples po natin dyan at mga nais maging disciple ni Lord, nanayahan natin ang lahat na maging part po ng ating Disciples Night. Amen po ba? Amen. So, sa oras na to, nakita ko po kayong lahat. Huwag po tayo mag-cellphone. Yan, dito lang po tayo. Kung mag-note po kayo, magdala po kayo ng notebook. Huwag po tayo sa cellphone mag-note para mas okay po. Okay, sige, pray na tayo. Pray tayo saglit. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na to, Panginoon, dalangin po namin yung pagsama mo po sa amin sa gabi na to. We bless your name, O God. Hallelujah. Malaya ka pong kumilos, Panginoon, sa kabuuan na aming gawain. We pray for spirit of wisdom, Lord God, knowledge, Panginoon, sa bawat isa. And we pray, Lord God, na buksan mo po yung aming puso't isipan, Lord, at hindi po masayang yung gawain na to. Lahat kami makareceive mula sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. Holy Spirit, this is your service. Malaya ka pong kumilos. And we destroy, Lord, lahat po ng gawa ng kaaway, in Jesus' name, lahat ng prayers and curses nila ay sinasaway namin at binabalik namin sa kanila, in Jesus' name. Maging sa online po, we pray, Panginoon, na makareceive din po yung bawat isa at walang maging technical problems, O Lord God, sa kabuuan na aming gawain. Salamat, Lord, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay nasa third spiritual law pa din. Sige po, paki-flash na lang po ang ating slide. Why we should care about it. Yung ating third spiritual law. See po, next. Ang title po natin ay Because, sabay-sabay po. Yan, because God is just. So, very quick lang po yung mensahe. Makinig po tayo mabuti. Mga 10 minutes lang to. Yan, kasi po, very naman yung topic. Malinaw, madali namang maintindihan. Okay po, bakit daw po natin i-share yung third spiritual law? Kasi po, ang Diyos natin ay just. Ano ba yung just? Just once? Charot. Ano ba yung just? Matuwid. Amen. Matuwid po, no? So, basahin natin yung objective. Makita ng bawat isa ang kahalagahan ng ikatlong tuntunin at ng pagbabahagi nito sa iba. So again, ulitin lang po natin. Makita natin yung kahalagahan ng third spiritual law. Amen? At ibahagi ito sa iba. So bakit natin kailangan mag-care sa third spiritual law? Kasi nga po, ang Diyos natin ay matuwid or just. Amen? Amen. So ito po yung bigay sa ating text. By the way, balikan natin na ba ikatlong tuntunin? Sige nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. So, sa mga bandang maintindihan natin yan kung bakit mahalaga na i-share natin yung third spiritual law, no? See po, next po, introduction. Mabilis lang to kasi very lang yung topic natin. Ayan, namamatay. Sabi dito, naranasan mo na ba yung may kailangan kang parusahan kahit hindi mo gustong gawin? Sino na nakaranas noon? Gusto mo siyang parusahan kahit ayaw mo naman sana. And yung question na to, sige, share ko sa inyo yung sa akin naman. So, syempre, bilang teacher po kasi sa BSU, mabigat yung college talaga. So, ako po ay nasa IT department. Tapos yung major ko po, yung mga tinuturo ko ay major. Ano din tinuturo ko? Major subject. Tapos may prerequisite pa yon. Yung prerequisite po, ganito siya. Halimbawa, OOP 1. So, pag may 1, merong hoy, ano ba? Tulog ba? Huwag na kaya tayo mag-disciples night. Nakatulala kayo. Huwag kayong tumulala sa akin. Kung may 1, may 2. So pag binagsak mo yung 1, hindi mo makukuha yung 2. Ganon siya. Yun yung prerequisite na tinatawag. So, ito pong part na to, itong tanong na to, naranasan mo na ba na may kailangan kang parusahan kahit di mo gustong gawin? Yes po. At mahirap po siya sa akin, promise. Pero dahil just ako, hindi ko siya matotolerate talaga na parang yung mga iba nilang kaklase, halos talagang yung iba po nun, alam nyo ba, hindi na naliligo. Kasi hindi totoo, kasi may mga activities ako, may mga exams kami na talagang pag di nila na-run, di nila na-program ng maayos. 0 lang yun or 5, over 50, ganun siya. So iba, talaga na sila natutulog, nakakapasa sila. Tapos yung iba na talagang nag-milk tea pa, nag-samji muna, anong ginagawa ng mga kabataan ngayon? Naglalaro sa cellphone, tapos papasa. Just ba ako pag pumasa sila?
Matuwid ba ako pag pumasa sila? Hindi po. Amen. So ngayon, yung mga estudyante ko, talaga naman pong nag-aaral talaga sila ng mabuti. And pinakita ko sa kanila na hindi ko ito tolerate. Una pa lang, sinabi ko na yun sa kanila. At ito na nga masakit. Since may prerequisite, makinig kayo, mabuti kung gano'n siya kabigat sa mga estudyante. Hello po, baka may mga nakikinig dyan. Iba nga feeling ko, in-unfriend na ako na iba kong mga nabagsak nitong nakaraang semester. Ano kasi siya yun nga, sana makuha niyo yung kabigatan ng subject na hawak ko. Kasi yung prerequisite nga, halimbawa po, bumagsak sila sa OOP1, sa Java programming. Hindi nila matitake yung 2. Tama. Tumatakbo na yung 2. So binagsak nila to, tumatakbo na yung 2. Hindi sila nag-aaral. Hindi nila kinukuha to. Hihintayin nila yung next year na may OOP1 ulit. Nakuha nyo? So naiwan na siya. Gagraduate siya, hindi. Hindi. Kaya ayun siya. So mabigat siya para sa akin, sa totoo lang po. Pero kailangan ko siyang gawin kasi ayokong i-tolerate yung kanilang ginagawa. Alam niyo, sabi ng teacher ko, favorite teacher ko, naninang ko na ngayon, si Ma'am Lau, wala daw pong konsepto ng BOBO. Wala daw ganong konsepto. Naniniwala ba kayo? Ano lang meron? Yun, tamad at masipag. So wala daw konsepto. Pagka gusto mong siyang malaman, alamin mo siya kasi gusto mong malaman. Tama ba? Gusto mong pumasa. So yun yung alam nilang ganon ako. No, share ko lang kasi konektado sa introduction natin. At ganon din si Lord. Next slide. Ito po yung text na binigay sa akin. God will throw the wicked, paki-slide na lang no, para mabasa nila, who stubbornly refuse to be saved, into the eternal ravish fire which is hell. Alam naman natin itong lahat At the final judgment, because He is just, He cannot spoil sin. No? Talagang itatapon sila. Itatapon yung mga taong, ano ba yung sabihin ng stubborn? Stubbornly refuse to be saved. Ayaw talaga nila, matigas yung heart nila. Na ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ. Kahit po ayaw ng Diyos, dahil just siya, itatapon sila sa impyerno. Kaya po i-share natin yung third spiritual law. Amen po ba? Ito na agad yung message, tapos na siya halos Kaya natin siya i-share. Kasi po, pag di natin share yung 4SL, especially nga yung third spiritual law, na si Jesus yung tanging daan, pupunta talaga sila sa impyerno. Baka kaya ano na to, gasgas na to sa tenga natin. Hindi po, no? Sana hindi. Kasi po yung hell, kasi di ba sa school, may summer class, tama? Makapag-summer class pa yung mga estudyante ko, pwedeng matake nila yung IT ng 7 taon, makakagraduate. Tama ba? Sa hell ba may graduation? Sana seryoso tayo doon kasi pupunta sila doon dahil just si Lord, ayaw po nilang tumanggap sa Panginoon, ayaw nilang umalis sa kasalanan, pupunta po sila doon. Tama? At ang nakakalungkot, wala na pong exit sa impyerno. Ayaw man ng Diyos, pero dahil just po siya, ano yung sabihin ng naka-bold? He cannot spoil sin. Ano ba ibig sabihin nun? Same with tolerate, right? He cannot tolerate. Hindi niya kayang ito nga sabi ni Pastora sa voice message. Hindi daw pwedeng, alam mo yon, unfair din kasi yun sa ating mga faithful Tama ba? Tama ba? Buray mo yung barkada mong lasinggero, pupunta rin ng langit. Unfair yun sa atin. Tama. At ano na si Lord? Just or unjust? Unjust na siya. Amen. Nakuha niyo na ba yung logic ng ating topic? Yun na yun. Tapos na yung mensahe natin. Pag di natin share yung 4SL, di natin share yung third spiritual law, di natin share si Jesus Christ, just si Lord, pupunta sila doon. At hindi totoo na hindi sila pupunta ng hell. Kasi unjust na si Lord. Hindi na matuwid si Lord pag nakasama natin yung mga taong hindi naman lumaban tulad natin. Amen? Yung mga kakilala natin na hindi naman nilaban yung kanilang pananampalataya. Ano pa yung nilalaban natin? Temptation, pag-alis sa kasalanan. Amen ba? Mahirap kaya lumaban. Tama ba? Gusto mo na nga lang magwala. Minsan, ganyan. Gusto mo na lang, marami kang gustong gawin na ayaw ni Lord. Tama ba? Pwede namang mag-ano-ano na lang tayo dito.
Pero hindi. Naniniwala tayo na just si Lord at gusto natin na makapamuhay sa Kanya at yung mga tao din sa labas. Amen po ba? At alam nyo pa, narinig nyo ba ako kahit malakas yung ulan? Malakas ba dyan? Ayan. Hina ako yung boses ko. Alam nyo ba, ito paano, nung inaaral ko to, nung binigay ito sa akin, o tumingin sa akin, hindi nakatingin sa akin, pangit. Pangit no? Joke lang. Alam nyo ba, no, na kahit yung mga demonyo, pwede nilang sabihin yun kay Lord, na unjust si Lord, na hindi papayag, even yung demons. Nakuha nyo ko, na yung kabarkada mong lasinggero pupunta ng langit, hindi, may legal ground yung kaaway sa kanila. So even them, alam nila na sa kanila yung mga taong yun. Tama ba? Yung demonyo alam nila na akin yung mga yan. Lord, magagalit sila kay Lord. Kasi unjust si Lord pagka pumunta rin sila ng langit. So we need to do something. Amen? Ano gagawin natin? Maghayo po tayo. Amen ba? Ilan daw yung ahayuan sa isang linggo? Isa lang po. Tama po ba? Minimum. Gaano po kadami yung ganon-ganon mo sa gilid-gilid sa labas? Madami, di ba? Tama po ba? Ano yun, Ate Joy? Mga 73 daw. Isa lang doon. Abutin natin sila. Amen po? So, nakakatuwa kasi, nagsasama rin ako, hindi ko na nasundan yung aking, Si po next pa? Ito pa yung God is just. Ito pa yung mga meaning niya. God's actions are perfectly righteous and fair. Perfectly fair. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na, nababayaran si Lord, ganyan. Parang, hindi nasusuhulan si Lord na hindi sila pupunta ng impyerno kasi ganito, kasi ganyan. Hindi po. Pag di nila tinanggap si Jesus Christ, pag hindi nila nalaman yung pangilang spiritual law si Jesus. Pangatlo, pag di nila nalaman yung pangatlo, again, pupunta sila ng impyerno kasi just si Lord. Righteous and fair siya. Perfectly. Hoy guys, naiintindihan nyo ba? Perfectly righteous and fair. Hindi siya just lang na alam natin. Sanay kasi Pilipino sa injustice. Tama ba? Sanay kasi tayo na bawal tumawid. Pero tumawid. Tapos, walang nangyayari. Hindi kinukulong. Sanay yung Pilipino dun eh. Pero si Lord kasi, He is perfectly righteous and fair. Amen? Amen po ba? Pupunta ba ng impyerno yung mga hindi tatanggap kay Jesus? Pupunta po. Pupunta. Ayaw man ni Lord. Mamaya masasabi ko yon. Always aligning with what is morally right and good. Next po. The Bible provides numerous examples of God's justice. Tama, di ba? Nabasa natin to, especially sa mga nagde-devotion. Including His judgment of nations, His punishment of sin, and His rewarding of those who obey Him. Ayan, medyo ng pag-aani naman natin ng konti lang. No, praise God kasi fair din naman si Lord sa ating mga naglilingkod. Amen. Napapanood ba tayo ni Lord? Kahit na masamay loob mo, kahit na hindi ka okay, pero pinipili mo siya. Ngayon nga, may amoy Jollibee dyan kanina. O, diretso dito. Ako galing din ako Manila, diretso ako dito. Mga nagtatrabaho. Alam ko, si Kuya Paul, may pasok ka pa ba ngayon? Alam nyo ba? Hindi ko alam kung nababanggit to. Si Kuya Paul po ay may pasok pa pagkatapos nito. So, praise God. No? Lahat din kayo, lahat tayo. Pwede naman nagpapahinga na lang tayo, but we are here. At nakikita yun ni Lord. Fair si Lord din sa part na yon, syempre naman. At ang reward natin ay ang heaven. Si Jesus. Amen po. Kaya wag tayong magsawa, wag tayong tumigil na piliin si Lord. Kasi fair po ang ating Diyos. Amen? Amen. So next po, ito na yung key verse natin. Ito, maganda to. Dito siya nakapasok, yung topic natin. Sabi po sa Ezekiel 18:21-23, verse 21, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan,
sumunod sa aking mga tuntunin, sabi ni Lord. At gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. No? Praise God. So kung makikita nyo po, ano yung naka-bold? Boys, nandyan ba kayo? Ano yung naka-bold? Tumalikod. So hindi sinabing, kung ang isang taong masama ay nagpakasama pa din at pinili niya na yon, siya ay mabubuhay. So hindi. Merong gagawing pagtalikod. At hindi sila tatalikod hanggat din natin yung sinasabi sa kanila. No? Pero nakakatuwa si Lord kasi fair siya na once na pagtalikod nila, no, bukas yung pintuan ni Lord, tatanggapin sila. Amen po? Amen. Next po, ayan, ang ganda nung next pa. Ano pa yung gagawin ni Lord? Mabubuhay sila, tapos kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang Kinilig ba kayo? Kinilig ba kayo para sa kanila? Check ko yung share the gospel nyo this week, ha? Akala nyo may access ako doon. Bilang program, joke lang. I mean, alam nyo naman yun eh. At nakakatuwa si Lord, sobrang fair niya. Itong bagay na to, once na pagtalikod nila sa kasalanan, tayo, sige, samama na rin tayo. Baka may ilan sa ating nadudulas-dulas ng 1/4. Ang ganda ng verse, sabi dyan, kakalimutan na ang ilan daw? Ang konti lang ba? Lahat eh, di ba? Yun yung naghihintay po sa mga tao sa labas. Amen. Grabe si Lord. Lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutiang ginawa niya sa bandang huli. Ito pa yung next natin. Next po. Verse 23, hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama. So, hindi natutuwa si Lord talaga. Every time na may nalalaglag sa impyerno, hindi siya masaya. Ang ibig ko nga, anong ibig ni Lord? Ayan, pakitype nga po sa mga nasa online, ano daw yung nais ni Lord? Nais ni Lord na magsisi ang bawat isa at magbagong buhay. Kung paanong tayo din, di ba? Nagsisi at nagbago ng buhay. Amen. Amen. So sabi pa dito, kaya mahalagang i-share natin ang third spiritual law kasi may daan naman na. Amen ba? May namatay naman na, tama ba? Dadanak ba yung dugo natin pag nag-share tayo? Kuya Ian, dadanak ba? Meron ba ditong bubugbugin pag shinare? Pag nag-share? Wala naman, di ba? Sa ibang bansa po, ganun na. By the way, nung neto lang nag-scroll ako, kahapon lang ata yun, merong pinatay sa Christian church sila. Puro Christian church na yung tinitira sa ibang bansa. Pinagbabaril sila doon sa church mismo. So itong bansa natin, wala pa tayo. At wala ko ito sinasabi, hindi ko alam kung bakit. Huwag naman na sana nating hintayin na ban na yung Bible, bawal nang maghayo, bago tayo maghayo. No, amen po ba? Amen. Kasi may daan naman na, namatay na si Jesus, may kapatawaran na. Amen? So again, hindi para matolerate, pero magkaroon ng daan ng reconciliation ng kapatawaran. Ito nabanggit ko na to kanina. Ayan. So ito pa, may verse tayo dyan sa Hebrews 9:22. Natapos na ako agad. Sige nga pakibasa na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. So, mayroong kapatawaran. Kasi sabi dyan sa Bible, sabi sa Hebrews 9:22, ni-require talaga ni Lord na may pagdanak ng dugo. So, ilang beses naman tong sinabi, di ba? Paano na lang kung kailangan may tupa muna bago magkaroon ng kapatawaran? So, baka wala na, kakahanap natin ng tupa, wala tayong kapatawaran. Pero because of Jesus' blood, ultimate na yung sacrifice, ultimate na yung blood na yon para magkaroon ng kapatawaran. Amen po? Eto anong gagawin natin, guys? Magsasalita na lang tayo, tama po ba? Iba nga, magpo-post na lang eh. Kaya sa tribe ko, alam nyo yan, kasama yung tribe ko, dalawa sila Galing, si Jane lang at saka si Tita Marina. Sana yung iba? Tsaka si Ate Bona, sorry. Sama natin sa Ate Bona, go na siya.
pinapadede niya si Kidlat, gawa na siya bigla. De, joke lang. Sa lahat na sa atin, no? Yun ang halimbawa, sige, marami nangyari, hindi ka nakapag-share ng one soul. Anong meron? Ipopost na lang natin sa Facebook. Diba? Yung mag-amen doon na hindi taga-rowa, chat mo agad. B, ano ka ba? Available ka ba ng gantong oras? Call tayo saglit, may share ako sa'yo. Tama ba? Share mo doon yung 4SL pa ulit ng isang buo sa kanya. Amen. Kasi may kapatawaran naman eh. Just si Lord, binaba niya si Jesus Christ. Just si Lord, papatawarin ang bawat isa na natatanggap kay Jesus Christ. Amen po? Amen. Di ba ang ganda ng verse? Yung mabasahin natin ulit, yung Ezekiel. Sige nga po, pakibalik lang, isang mabilis lang. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Next po, makakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at magbubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. At next po, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Amen. So, yan naman yung naghihintay sa mga hayuan natin sa labas. Amen po? Amen. 5 minutes na lang ako. Next po, ito no, nung binasa ko lang yung part ng hindi ko kinasisi. Next po. Hindi ko ikinasisi ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Nung nabasa ko to, damang-dama ko yung lungkot ni Lord. Amen. Ang parang, kasi minsan nakala natin, ang tindi talaga ng Diyos, totoo naman yun. Pero tayo ay nilikha tulad ng gaya ng Panginoon. Tama ba? Ano yun? Ano yung pinaka-exact? Tayo nilikha ng kawangis ng Lord. Tama? Nasasaktan po ba tayo? At ito ramdam ko siya na every time na may tinatapon sa impyerno, ngayon niya nakakalungkot. Anong madalas siya nakikita sa Facebook? Puro death, tama? May nasagasaan, may pinatay. Sabi nga namin ni Pas J, yung mga hired killer ngayon, parang 3,000 lang sila, nababayaran sila eh. Tama ba? So, ibig sabihin, namamatay sila at yung kaaway, grabe yung pagpasok sa spirit of death. And talagang right that moment, no? So, hindi tayo sure kung, sabi kasi nila, wala pa daw yung final judgment. Pero meron kasing impyerno talaga. Yung, ano nga part yon? Bago po yung Sheol, or Sheol muna, bago Hades. Yun, Sheol. Tama ba yung pronunciation ko? Paki-check na lang Sheol, o Sheol daw. Bago Hades. O wag na natin pag-usapan yun. Basta impyerno yung dalawa na yon. Mas mahirap po sa Hades. Ang point ko lang, may pumupunta doon. Kada segundo. Kada minuto. At hanggat di tayo nagsishare ng gospel, nalulungkot si Lord. Tama? Sabi hindi niya kayo natutuwa, sabi sa Bible. Kaya we have to do something. We have to share the gospel. Amen. Gusto niyo ba malungkot si Lord? Diba? Ayaw nating malungkot siya. Baka lang kasi kala natin totoo yung rest in peace, Hindi tayo sure. Rest in peace daw. Ano ba yung rest? Namamahinga daw in peace yung mga namamatay. Pero hindi eh. Pag di nila tinanggap si Jesus Christ, di tayo nag-share ng gospel, hindi sila nagre-rest in peace. No? Amen ba? So, may example dito, para daw itong part na to, sa verse 23. Halimbawa, may aso ko. May ano daw ako? Mahal na mahal ko yung aso ko. Malaki siya, ganyan. Mahal na mahal ko siya. Tapos yung aso ko, nanlalapa ng bata. So, halimbawa, nilalapa niya, ganyan, nagkakagulo na yung, duduguan na yung bata. Babariling ko ba yung aso ko? Siyempre. Tama ba? Habawa, yun anak ko yung aso ko na yun. Babariling ko siya kahit masakit sa akin. Kasi nanlalapa siya ng bata eh. Nagets niyo ba? Sorry no, kasama kasi sa text yun eh, kaya example ko na din. Kasi mabigat siya, sa totoo lang. So ganun din ang Lord. Kahit ayaw niya na tapon tayo sa impyerno, pero kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, gagawin niya kahit na masakit sa Kanya. Kasi ano nga ulit yung ating Diyos? Galing! Nasa isang linya tayong lahat Praise the Lord. Online. Kasi nga ang ating Diyos ay just. God is just. Si po application na 1 minute. Number 1, mamuhay din na just sa iba. So, dalawa lang naman to. Yung number 2, ilang beses ko nang inulit, kaya patapos na ako. Ito medyo iano ko lang ng konti.
Na pinapa-apply po sa atin ng Lord na, syempre, just si Lord, tayo din po. Sino daw po? Ito sabi ko nga sa note ko, no? Huwag nating kalimutan na hindi tayo exempted. Ano po? Kasi akala natin, since, alam mo yun, nandito na tayo sa church, hindi po. Just si Lord, kahit naglilingkod na tayo, pero kumakalikwak tayo, pupunta pa rin tayo doon, kahit ayaw niya. No? Kaya ang sabi dito sa application natin, live justly. No? Mamuhay tayo ng just din. Mamuhay din tayo ng matuwid. Amen! Sa trabaho, 8 hours yung trabaho, anong ilang oras ka mag-work? 2.5. Tapos break na yung iba. Nagets nyo ba? Yung just sa school. Ayan, may quiz. May nag-leak na sagot galing sa kabilang section. Pag just ka, anong gagawin mo? Isa-save daw. Kakabisaduhin daw. Ano? Seryoso? Nako. Ano? Susumbong mo yung nag-leak. Tama ba? Tama po ba? Bessie, okay lang yun. Just ka eh. Tama? Huwag niyong tawanan yun ha. Just si Lord, napapanood po tayo ng Diyos 24/7. Amen po? Amen. Kaya nga sabi ko nga dyan, yung maging just tayo sa community, sa family, obey natural law. Nakakatampo talaga sa Pilipinas. So, may picture ako dyan eh. Sorry na, konti na lang. May picture ako dyan. Ayan na. Paki-zoom. O, di ba? Ibaba mo ang konti. Ani, nasa taas. Hindi, ito totoo. Tawiran, di ba? Ang nakalagay, no? Jaywalking. Tama ba? Sila Bessie. Anong ginagawa nila, Bessie? Tumatawid saan? Sa ilalim nung tawiran. Paaba ko kayo sa rob, baka gawain nyo to. Di ba natatawa tayo? Just ba tong mga to? Hindi. Hindi. Naganap talaga ako nito eh. Hinanap ko talaga to kagabi. Kasi para makita natin na kala siguro natin pag nanakaw, pagpatay. Hindi. This is also part, no? This is a natural law. Law yan ng bansa natin. Tapos di tayo sumusunod. Nuggets. And the rest ay alam nyo na. Ano po? Pagsisinungaling and everything else. Paggawa ng kwento. Nakikita tayo ng Diyos. So maging just din po tayo. Yun yung application number 1. Ano daw po yung application number 1? Ayan, mamuhay, hindi na just sa iba o tayo mismo ay maging just. Sabi yun sa Micah 6:8. At number 2, syempre, ilang beses ko naman nang sinabi ay ibahagi ang justice ng Lord by sharing the gospel. So di ko na ito masyado explain kasi ilang beses ko na itong sinabi kanina sa conquest, consolidation, at core group. Amen. So wag tayo maging unfair sa iba. I-share ang gospel. 1 soul per week na lang. Wag nating hayaan na wala. Amen po. At kapag bumalik sila sa Lord, tatanggapin sila ng Lord. No? Kaya mag-share tayo ng gospel talaga. Amen. Just ang kapatawaran kasi inalay na si Jesus. Imagine, ito ang ganda nito, last na promise. Imagine, hindi na malulungkot si Lord. Tama? Kasi kahit papano, nababawasan yung mga taong napupunta sa hell. Tama ba? Nag-gets nyo ba? Pumano ba sa heart nyo? Di na. Kasi kahit papano, di ba, nakakatulong tayo para mapasaya si Lord. Kasi nababawasan yung pupunta sana ng hell. Pero hinayuan natin, di na nagpunta ng hell. Tama? Nadadagdagan ng mga taong nagsusuko, nagmamahal at sumusunod sa Panginoon. May babalikan sila. Tama ba? Yun si Lord. Yan. Ito pa, nadadagdagan ng mga nagkakaroon ng hope sa buhay. No? Pag share natin yung share natin yung gospel, yung third spiritual. Sige po, bilang conclusion, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Praise God. Amen. Yung 10 minutes lang daw, pero joke lang. Pero napaka-kompleto na actually nung
shinare ni Ate Krisha sa atin. Palapakan ulit natin si Lord. Actually, wala na akong gustong sabihin. Pero gusto kong bigyang diin na lang. Yung sinabi ni Krisha na nag-struck din sa heart niya, yung sa verse 23. Ano daw po yung verse 23? Very good. Hindi ikinasisiya. Hindi ko ikinasisiya, sabi ng Diyos, na mamatay or mapahamak yung mga masasamang tao. Anong point ko dito? I-share natin kung sino talaga yung daan. Si Jesus Christ. Meron ako kasing dalawang nakita. Dalawang description ng mundo, yung normal na tao, kay Lord. Isang extreme love, na si Lord tinuturing lang nilang love na katulad ng ine-example natin, kahit makasalanan ka, okay lang yun, mahal ka ni Lord, yun lang yung importante, mahal ka niya, kaya okay lang sa'yo magpatuloy sa kasalanan. Tama ba? Tama ba? Ganon yung tingin ng ibang tao talaga, that God is love, kaya kaya niya tayong i-tolerate, kasi mahal niya tayo eh. Yun yung isa. Pangalawa naman, kaya may mga atheist. Ang sama naman ng Diyos nyo kasi nagsisend ng tao sa impyerno. Nakikita nila yung Diyos natin na parang diktador. Isang tyrant God. Ano ba yung tyrant? Diktador nga yun. No? Tama ba ako? Tama po ba, Was? Yung tyrant, yung parang powerful siya, kaya kung ano yung gusto niyang trip niya sa power niya, gagawin niya. Kaya may mga atheist eh. Meron ako napanood na video kanina lang, may nagpe-preach, may nag-street preaching. So God is love, kaya mahal kayo ni Jesus Christ, English to, no? Tapos sabi ng tao sa kanya, stop your lies. Sabi niya, your God is not ganito, ganyan. Ang sinungaling mo, tigilan mo na yan. Yung Diyos nyo, ganito yung Diyos nyo, ganyan. Mapagparusa nga daw yung Diyos natin. Ba't daw sinasabi yung Diyos natin ay mahal tayo, mabuti sa atin. Tapos sasabihin, pupunta tayo sa impyerno. Pero in reality kasi hindi lang nila kilala si Lord. Kaya kailangan mong i-share yung third spiritual law. Nagets po ba natin? Kailangan nilang makita that God is love and just. Hindi niya kayang itolerate yung kasalanan. Pero at the same time, our God is grieving. Pag pinaparusahan niya tayo. Especially pag meron nang napunta sa impyerno. Feeling nyo ba pag dinidisiplina tayo ni Lord, masaya siya? O, pinalo kita, buti nga sa kanya, buti nga sa kanya. Ganon ba kayo pag pinapalo nyo yung mga anak nyo? Di ba papaluin nyo sila, pero at the back of your mind and your heart, parang, ikaw din nasasaktan kasi mahal mo lang naman yung anak mo eh. Pero, you just need to do it. Tama? So, ganun din sana yung maipreach natin sa kanila. Maipaunawa natin sa kanila na hindi porket may impyerno, gusto ng Panginoon na mapunta ka doon. Ang impyerno ay hindi siya ginawa para pag-trip ni Lord, hindi kanya bet, doon kanya lalagay. Hindi ganun yun. Ang impyerno, kaya may napupuntang tao doon kasi nire-reject natin yung life na binibigay ni Lord. Tayo yung nagdedesisyong mapunta doon. At kailangan maipaunawa natin yun sa kanila. Amen po? That God is, both loving and just. Sana mapunta sa atin yung burden nung verse 23, no? Na hindi rin tayo maging masaya kapag merong taong napapahamak sa impyerno. Para tuluyan natin tong ma-share sa ibang tao. Amen po? Kasi, bakit ba tayo di nag-share? Bakit ba wala kang pakialam kapag wala kang score sa S? Bukod sa wala pa tayong burden na ipakalala yung totoong Diyos sa kanila, kasi hindi ka pa masyadong, wala kang pakialam kung saan sila mapunta. Ang sakit, no? May pakialam naman po ako, pas nahihiya lang ako. Pero alam niyo, kung totoong may pakialam ka, kakainin nung kagustuhan mong ipakilala si Lord. Yung hiya na yun. Kung talagang gusto mong ipakilala si Lord sa kanila.
Amen po. So sana yun, no? Yun kasi yung nag-struck sa heart ko yung verse 23. Na Lord, gusto kitang pakilala kung sino ka talaga. You are not extreme love, you are not extreme grace, at hindi ka rin naman yung extreme just. Eto ka, mahal mo kami, yun lang. At ayaw mo kaming, hindi para sa amin yung impyerno. Amen po. Kaya yung na-request kong song, What a Beautiful Name pala, Ate Joy. Nakalimutan kong bulungan si Ate Joy. Sabi kasi ito sa second verse. Ano yung second verse ng What a Beautiful Name? Very good. You didn't want heaven without us. Ano daw? So, paano binaba ng Diyos ang heaven sa lupa nung hinayaan niyang mamatay si Jesus Christ para sa atin? At hindi alam po ng maraming tao yan. Amen po. Kaya right now, as we look at Jesus, magkaroon sana tayo, I pray, magkaroon sana tayo ng tapang to preach His name at ipakilala siya ng totoo sa mga tao. Amen po. Sige, tayo po tumayong lahat. Sige po, tayo po pumikit. Tayo po'y pumikit at manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy po kami na lumalapit sa inyong harapan. Una, Lord, nagpapasalamat kami kasi ikaw yung Diyos namin. Ikaw yung Diyos na toong nagmamahal sa amin, Panginoon. Dinidisiplina kami, kinokorek kami, O God. Tinatama kami sa mali naming kaisipan, maling nararamdaman, maling mga gawain. Thank you, Lord. Salamat din, Lord, na ikaw yung Diyos na tumutulong sa amin na gumawa ng mabuti. Ikaw yung Diyos na gustong maranasan yung gusto kaming makaranas, Panginoon, ng pinakamainam. At nangyari yung lahat dahil sa iyo, Jesus Christ. Thank you, Jesus, for dying for us. Thank you, Lord, na inako mo yung aming mga kasalanan dahil gusto mo kaming makasama sa langit, Panginoon. Thank you, Jesus. And sa oras ito, Lord, patawarin niyo po kami kung hindi po namin ito nababahagi sa iba. Patawarin niyo po kami, Lord, kung hindi ka namin na ipapakilala sa kanila. Patawarin niyo kami, Lord, kung mas nangunguna yung emotions namin, yung sarili naming hiya, yung sarili namin, Panginoon, higit sa pagpapakilala namin sa iyo sa kanila. Forgive us, O Lord. Forgive us. Patawarin mo rin kami, Lord, kung meron pa dito, Panginoon, or nasa online na hindi pa namumuhay righteously or justly, O Lord. Patawarin niyo po kami. Kung may nandadaya pa sa amin, kung mayroong sa trabaho man yan, sa pamilya man yan, patawarin niyo po kami, Lord. In Jesus' name. And Lord, right now, nandito kami. Gusto namin magpa-minister sa iyo, Panginoon. Una sa lahat, O God, nagpapabago kami ng heart para tulungan niyo po kami, O Lord God, na kami ay makapamuhay katulad mo, Panginoon. Matuwid. Mapagmahal pero matuwid. In Jesus' name. Pangalawa, Lord, nandito kami, nagpapaminister kami sa iyo upang makita ka ulit namin, makilala ka ulit namin, Panginoon, ng malinaw, O God, at maihayag po namin yan sa iba. Maipakilala ka namin ng malinaw sa iba. Hindi kami pumayag, Panginoon, na mali yung pagkakaintindi nila sa kung sino ka, O Lord. In Jesus' name. Pero ipakilala namin, ikaw, Jesus Christ, ang Diyos na nagmahal sa kanila, kahit sila yung mga makasalanan pa. In Jesus' name. Sige po, patuloy nating awitin yung awiting ito. And let's fix our eyes on Jesus. Yun lang yung gusto niyang gawin ngayon, no? Pakita lang siya ulit sa atin right now, ng malinaw. Sige po, let's worship.
You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. Thank you, Lord. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Paisan pa. You didn't want. You didn't want heaven without Sige, i-ano mo yan, i-meditate mo. Thank you, Lord. heaven down. My sin was great, but your love was greater. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Minsan pa, you didn't want. You didn't want heaven without us. Thank you, Lord. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name. Sige po, let's worship Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Let's declare what a wonderful name. Sige po, worship tayo. Let's worship Jesus. Hallelujah. Lord, magpakilala ka sa bawat isa. How wonderful you are, O Lord. How powerful you are, O God. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Amen. Sige po, sa pag-awit natin ng bridge, let's declare kung sino yung Diyos natin. Sabihin natin yung kanyang mga katangian as we sing this bridge, this song, these lyrics. In Jesus' name we sing, 'Cause you have no rival, you have no equal. now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. 'Cause you have no rival. 'Cause you have no rival. Sige po, yan yung Diyos na ipipreach natin. Yan yung Diyos na naghahari sa atin. Yan yung Diyos na nagligtas sa atin. Hallelujah! 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Minsan pa, you have no rival. You have no rival.
lang po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Your God is powerful. The name na nasa iyo is powerful. The name that you bear is the most powerful name. Kaya ano man yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, powerful dyan si Lord. Kung may hiyamang ino-overcome, problema mang ino-overcome, powerful dyan si Lord. Kaya walang pwedeng makahadlang sa paglilingkod mo sa Kanya. Walang pwedeng makahadlang sa pagpipreach mo ng word. Powerful si Jesus. And He is in you. He is in you. In Jesus' name, sana na ano natin talaga yon, na-receive talaga ng bawat isa sa atin. Kasi nakita ko lang na sobrang daming humahadlang sa bawat isa and nalilimitahan tayo niyan kasi feeling natin ang laki-laki ng mga bagay na yan. But God is greater. God is bigger. Amen po. Kaya makakapagpatuloy ka. Makakapagpatuloy ka. Makakapag-preach ka. Mapapakilala mo siya sa ibang tao. In Jesus' name. And I pray na kung paano nyo siya nakilala sa buhay nyo, sa journey nyo as a Christian, and right now, kung ano man yung nire-reveal niya sa iyo specifically, ipakilala mo din siya sa ibang tao na ganyan. Kasi kung paano mong kailangan si Jesus, kailangan din sila ng iba. In Jesus' name. Lord, we ask you for compassion. Lord, we ask you for burden sa souls. In Jesus' name. Na hindi po kami pumayag, Panginoon, na lumipas ang panahon, ang linggong to, ang oras. Kapag kami nakilala kami, nakasalamuha kami, Panginoon, hindi kami pumayag na hindi ka namin ipakilala sa kanila. In Jesus' name. Lord, may you continue to use us, O God, to spread your light, O Lord, sa sobrang dilim na mundong ito, Panginoon. In Jesus' name. Lord, help us be the light and salt of the earth, O Lord, kung paano kang naging liwanag at asin na mundong ito sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. And Lord, I pray, binibigyan kayo ni Lord ng assurance na as you seek Him first and His kingdom, all these things will be added unto you. So, patuloy lang tayo maging faithful sa Panginoon at siya patuloy na magiging faithful sa atin. Thank you, Lord, for your empowerment sa amin sa gabing ito, Panginoon. And salamat din, O God, sa care niyo po sa bawat sa mga personal life namin, Panginoon. Hindi mo kami nine-neglect, O God. Pinapakita mo sa amin that you care for us, O Lord. Kaming mga nahanap na, Panginoon, you also care for us. Thank you, Lord. And yung care mo sa lost, O God, patuloy niyo po yung ilagay sa mga puso namin. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami, O God, sa kabuuan pa po ng aming gawain. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. And sige po, dahil kulang na ako sa oras, mag-groupings na lang po tayo and mag-conquest prayer po tayo. So week 1 po tayo. May isa na lang pong magpe-pray sa groupings nila. Kayo na po gumawa ng groups. Sa mga nasa online, God bless everyone. Huwag niyo pong kalimutan mag-send ng conquest prayer. See you po sa Sunday.